Inaakusahan ka ng mister mo ng kaliwa ka dahil umamin yung tao sa kaliwa na nangaliwa ka. So, anong problema natin dito? Totoo bang nangaliwa ka? May bet ka? Totoo, wala akong kabet. So, ang gusto mong sabihin, Ana, drawing lang to, sinet up ka lang nitong mister mo. Parang hindi ka pinagpaliwanag, Hindi ako pinaliwanag, sir. sinampal ka na lang. Hindi ako pinaliwanag. Alam mo kung anong pal niya akong dire-diretso. Sinapal niya ako palabas pa rin. Ilang beses ka sinampal? 3 beses niya akong sinampal palabas pa lang ng eskinita yun. Pinag-kate niya po sa akin yung mga bata. Kasi Nasaan ba yung mga anak mo yan? nandoon po sa kanya. So, umalis na sila. Ako po yung pinaalis kasi may 15 days po na... May restraining order ka. Patay kang bata ka, may restraining order ka. Kung may restraining order ka, respetuhin mo yan. Pambansang Sumbungan, Bitag Helpdesk. Sobra po yung ginawa nila sa akin, sir. Sinira na nila ako dun sa pamilya niya na parang ako pa yung may kasalanan. Ayaw kong sabihin, nagkamali ka ng sumbungan. Dapat sa rapid tool for action ka pagdating sa mga ganitong klaseng sumbong. Magaling dyan pagdating sa mga sumbong ng mga domestic at pag medyo ang asawa nagloloko, mahal ko yun eh. Okay lang kay Tool Rafi. Kami talaga sa Bitag, tinitingnan namin. Ilan ito ay nahuli mo siya? Umamin po yung kalaguyo niya. Yung Umamin. So, umamin. Umamin po. So, nabisto mo. Opo. Pero hindi mo naaktuhan. Hindi po. At nang umamin kalaguyo niya, ano naman sinabi ni Mrs.? Hindi Ayaw daw. umamin. Ayaw po kasi tinakot So- ko daw po yung lalaki kaya umamin. Tinakot. Oh, Malaki ba lalaki? Mas malaki maliit? po. Mas malaki po sa akin. Kaya nga Sino? po. Relax. Mas malaki ang lalaki sa'yo. Opo, sir. Gaano ka laki? Matangkad po siya sa akin. Anong height niya? Mga 5'6 po, 5'4. Ikaw naman? Mga 5'4 lang po ako eh. Mga 5'6 siya. Tapos malaki rin po Malaking yung... katawan niya. Napaamin mo. Opo, kasi Ikaw ba'y martial artist? hindi naman po. Ikaw ba'y marunong boksingero? Hindi naman, wala po. Ikaw ba'y jiu-jitsu expert? Judo? Magaling sa arnis? Hindi po, sir. Kasi Magaling ka sa boxing? hindi naman po. Hindi, sir. kasi yung mga dahilan na parang, alam mo naman Carl, pinag-uusapan natin dito. Posibleng mapaamin mo isang tao dahil natatakot siya, so, at dahil umamin siya, dahil baka mamaya tamaan siya ng boom! Boxer eh. So, umamin siya. Pero parang sinabi mo, kung papaniwalaan natin Carl, ganyan kaliit ang katawan, mas malaki sa'yo, mas malaking katawan, tapos napaamin mo, baka naman inusig ang kanyang konsensya kaya umamin siya. Nausig ang konsensya. Umiyak po siya sa harapan Umiyak. ko, sir. Tapos, So nagkaroon ng self-realization, self-reflection, na hindi ko magawa to sa taong may asawa. Baka yun ang gusto niya sabihin. Tama? Opo. Tapos, Na-konsensya siya. opo. Anong nasabi mo ba na parang na-konsensya siya? Sabi ko, kinuha kita dito sa kantin. Ibig sabihin tao mo? Opo, wala kang matutuluyan, kinuha kita. Tapos Okay. ganito pa gagawin niyo sa akin, sabi ko. So, empleyado mo to? Opo, sir. Okay. Tapos, sir, nung kinakausap ko siya, umiyak siya sa harapan ko, humingi ng Okay. sorry, humingi ng kapatawaran. Ang ibig sabihin nun, pagsisisi. Opo, sir. Ang taong nagsisisi, lalo na doon sa tao mo, nakita niya yung kanyang kamalian. Okay? At dahil nakita niya kamalian, hindi niya siguro inuusig siya ng konsensya siya, umamin siya. Yan ang tanging paraan na hindi ka magiging bihag ng iyong konsensya, umamin, nangumpisal. Ang tao nangungumpisal, humihingi ng kapatawaran. Humingi siya ng kapatawad sa iyo. Opo. Napatawad mo naman. Pinatawad ko po siya, Okay. sir. Tapos, sabi ko sa kanya, sir, pinatatawad na kita. Okay. Pero sana, umalis ka na muna Okay. para ayusin ko Ano naman po sinabi yung niya? problema ng O asawa ano ko. sinabi niya? Aalis naman daw po siya. Sabi ko, Okay. pagkatapos yung magtinda, umalis ka na. Tapos ayusin ko naman yung problema namin ng asawa ko. Inaakusahan ka ng mister mo ng kaliwa ka dahil umamin yung tao sa kaliwa na nangaliwa ka. So, anong problema natin dito? Totoo bang nangaliwa ka? May bet ka? Yung totoo niyan. Totoong may kabit ka? Hindi, totoo, wala akong kabet. Okay, pero may boyfriend ka. Wala po. Bakit umamin yung tao na ikaw? Kasi nga po, pinipilit niyang paaminin yung tao. Pinausap ko siya, di ba? Oo. Hindi ko alam. Hindi mo alam, oo. Kasi nga, Wait lang, kinumporta ko na siya. Pakinggan mo muna ako. Pakinggan mo ko. Anong pinag-usapan yung dalawa? Unang sa lahat, hindi siya nagsabi sa akin kung ano yung sinabi mo sa kanya.
Ang sinabi niya lang sa akin, pinipilit mo siyang papirmahin doon sa papel. Nakatunayan na siya yung kabit ko. Aamin mo daw siya sa bagay-bagay na hindi niya naman ginagawa. All done. Ang layo naman ng issue na to, doon sa isinampa ko sa'yo. Anong sinampa mo sa kanya, Ana? Ma'am, sir, physical abuse po. Tapos, Okay, Ana, sandali lang. Ano? Madalas ba ginagawa nitong si Roldan, physical abuse? yung physical abuse, Hindi, madalas ka bang sinasaktan? May pattern ba? pangalawang beses niya na to. Ano yung dahilan kung bakit ka nasasaktan? Sabi niya, umamin sa kanya yung empleyado ninyo. Tama? Opo, ayun ka daw. Alright. Pasok ko po ng pinto, sinampal niya akong dire-diretso. Hindi ka pa pinapaliwanag? Tapos, Hindi, ikaw, okay, parang hindi ka hindi pinagpaliwanag. niya ako pinaliwanag, sir. Sinampal ka na lang. Hindi niya ako pinaliwanag. Alam mo kung sinampal niya akong dire-diretso, sinakal niya ako palabas ng Ilang beses ka sinampal, 3 beses niya akong sinampal palabas pa lang ng iskinita yun. tapos, tapos anong sinunod? Sinakal niya pa ako palabas ng iskinita. Tapos doon niya ako pinahiya sa labasan ng maraming tao. Kasi pinipilit ko naman ayusin yung relasyon namin. Pero hindi naman siya nagtatanong ilang beses. Hindi ako lumapit sa kanya para ayusin. So, ang gusto mong sabihin, Ana, drawing lang to, sinet up ka lang nitong mister mo. Sinisisap niya ako, sir. Aha. Well, alam mo, Ana, ano, dalawang panig yan. Ang gusto namin magbalanse. So, anong hakbang na ginawa mo? Hakbang na ginawa ng barangay. Sa Vauci. Agad. Ha? Sa Bausi po. O, anong ginawa nila? Anong napagkasunduan? Anong ginawang aksyon? Pinapunta po muna ako sa labor. Anong labor? Ano tawag dito? Anong labor? Ang layo. Barangay, DILG. Ba't labor? Hindi naman trabaho to. Ah. Hindi po, para Medical? medical. O di sa clinic. Ang nagtataka ako rito, ikaw nang sinaktan dahil nahuli ka raw in the act or nabisto ka dahil umamin yung taong style na empleyado ninyo. Kaya ang gusto niya ata, ano bang gusto nito? Bakit lumapit sa amin? Sa palagay mo, ba't siya lumapit sa amin? Nagpapakampe? Or gusto niya raw ata doon na makuha ang kustodiya ng mga bata sa iyo? Totoo ba to? Hindi ko lang po alam kung anong gusto niyang mangyari. Ang akin, Okay, sige. Ayan ha. O, anong gusto mo mangyari? Ba't ka nandito? Gusto ko, sir, na aminin niya sa sarili niya at saka makuha ko yung kustodiya ng... Ayaw nga umamin kasi unang-una, pipilitin mo, parang pinipilit mo. Hindi, Isang yung bagay ano na lang, opo. tanggapin mo na lang. Kung Opo. ayaw umamin, ano magagawa mo kung Yung ayaw? kustodiya na lang po ng mga bata. O gusto mo makipaghiwalay? Kung yun yung Ano kung yun? Parang hindi ka Opo. sigurado. Ayun po. Gusto mo makipaghiwalay? Kasi... Kasal ba kayo? Gusto Hindi, ko rin, kasal ba kayo? Opo. Okay. Gusto ko rin po sana, sir, na umalis sila dun sa tinutuluyan namin. Kasi siya, Umalis, sino nga alis? Pati Silang mga anak dalawa. mo? Dalawa nino? siya yung karelasyon niya, sir. Palalayasin mo siya. Siya policy. So tinatanggalan mo siya ng karapatan na magdesisyon na siya ay may karapatan din bilang ina sa family code. Sandali muna. Okay, pakinggan mo ako, no? Busy ka sa pagdidepensa kasi parang mukhang maraming sumbong laban sa iyo eh. Tinatago mo. Ilan ang anak niya? Bali, 5 po. Para maintindihan mo sa family code, 7 pababa nasa kustodiya ng nanay. Kahit na pokpok ang nanay, wala kang karapatan kunin sa kanya. Basta't nasa tamang pag-iisip niya. Yan ang karapatan sa family code. Itong 9 to 13, magdedesisyon kung sino sila sasama. Yan ang bang gusto mo? Hindi mo pwedeng sabihin, parusahan mo, mister mo, misis mo, sinaktan mo, pati anak, kukunin mo. Parang pinagkaitan mo siya ng karapatan niya. Pinagkait niya sa akin yung mga bata. Paano? Pinagkait niya po sa akin yung mga bata. Kasi Nasaan ba yung mga anak mo yan? andun po sa kanya. So, umalis na sila. Ako po yung pinaalis kasi may 15 days po na... May restraining order ka. Opo, 15. Patay kang bata ka, may restraining order ka. So, kung may restraining order ka, respetuhin mo yan. Mabuti Kaya nga, nga po. mabuti nga ka mo, narinig ko sa may restraining order ka. Alam mo bang ibig sabihin ng restraining order? Lumayo ka para wag mo nasaktan ang misis mo. Dahil may karapatan, na vowsy ka eh. Ikaw ba'y short fuse? Meron ka bang, mabilis ka ba magalit? Mabilis ka maaburido? Hindi naman po, sir. Doon pa lang, hindi mo binigyan ng paliwanag, sampal agad, hindi mo pa narinig yung panig. Anong tawag mo ron? Kasi, sir, yung patong-patong na po yung O, nakikita. patong-patong na. In other words, matagal na. Opo, sir. Okay. Hindi po Hindi na ako, hindi rason yun. Kahit na sabihin mo, sandamakmak na. Yung dalawang magagawa mo, ang desisyon sa inyo, na maghiwalay na kayo, ay wag mo nang pipilitan ng sarili mo over the other para naman subject mo ang misis mo
eh may sarili siyang pag-iisip. Kung ayaw na sa'yo, wala ka na magagawa. Pinaamin mo, hindi siya umaamin. Anong ibig sabihin noon? Di ba? May karapatan din siya. May karapatan din siyang hiwalayan ka kung ayaw sa'yo. Kahit na sabihin mo, underdog ka. Eh, pumanig pang ang barangay sa kanya. Ang ating advokasya dito sa programa, and kahit naman saan, hindi tama na gumamit ng dahas, pananakit, at kahit ano pang rason yun, hindi tamang way Yun. na para iparating yun sa isang tao. Sinabi natin kasi ng ganyang klaseng kaso, it can really trigger yung extreme na emosyon. So, pwedeng talagang masaktan mo ang isang tao. So, it's a violence against the partner. Pero, your choice na bakit mo kailangan saktan? Pwede namang pag-usapan ka agad yan. Dito mo pinapakita kung anong klaseng pagkatao meron ng isang taong nananakit. One, may mga individuals kasi pagdating sa ganyan, kahit sabihin niya na napuno na siya, na dahil ang pamamaraan ng parusa dahil kasi niloko siya is to maintain control over the relationship. Di ba? Napansin nyo? Siya yung nanakit, pero siya yung nagreklamo. Sa tingin ko, mas kailangan ng counseling ng babae dahil kasi or yung mga bata, dahil baka nakita yung ganitong klaseng pananakit during the time nung yung away na yun, sabi, di ba, sinakal at lahat. So, din para sa bata na lahat minor de edad, na tinitignan nila na yung tatay nila nananakal ng nanay nila. So, malaking emotional factor para sabihin natin maapektuhan talaga yung mga bata. Hindi pa mo maigi kung ano yung kapakanan ng mga bata. Hindi pa pwedeng basta sasabihin mo, kukunin mo yung mga anak mo, pero nakaranas na tinitingnan nila na nananakit ka. So, ibig sabihin, meron na silang pag-iisip na, ay, yung tatay namin, pag sumama kami sa kanila, sasaktan din kami niyan. So, siguro pagdating sa ganyan, tignan mo munang maigi. Pag-usapan nyo, total after ng BPO, ilang days pa yun, pag-usapan nyo na maayos. Okay. Kung kinakailangan mo mag-undergo ka ng anger management issues, go on. Kung kinakailangan mo makakuha ng visiting privileges dahil kasi kung sakasakali maghihiwalay kayo, siguro mapapag-usapan yan. Pero definitely, yung anger issues mo na yan, malaking factor yan eh. Okay. Kaya talagang matatakot. So siguro sir, pag ganun, pwede for counseling din si Wilton pagdating sa ganyan. Walay kayo ngayon. Ayoko nang dagdagan pa. Sumunod ka muna at huwag ka muna magpakampi. Hayaan mo ang barangay, tapusin to. Hindi namin trabaho na to usurp. Usurpation of authority, nasa barangay yan. Respetuhin namin yan. Okay? So, go there, finish it. I'm sure namang meron pang mga pag-uusap yan. Baka i-counsel ka rin. Pareho kayo. Ayaw namin kasi gusto kong may resolution dyan. Hindi namin ginagawang content yung mga ganitong klaseng kung kayo sumbong, akong sumbong, hindi muna kami makikialam. Okay? Alright? Kasi nasa pudar pa rin ng barangay. May natutunan ka ba ngayon? Meron, sir. Huwag pairalin yung init ng ulo. Well, kailangan mo siguro ng counseling din ha? Yan, nakita mo na yan ha? May self-realization ka, may self-reflection doon sa nagawa mo para mabago mo yung mali. Pag ang isang taong ayaw umamin ng pagkakamali, wala tayong mapagbabaguhin. Laging tama siya. The first step na para mabago mo sarili mo, tingnan mo kung saan ka nagkamali, doon ayusin mo. Kapag wala kang nakitang mali, ba't pa tayo nag-uusap-usap dito? May nakita ka bang mali? Good. Okay. Then, tapusin niyo muna yan. Igalang natin ang barangay, ha?